Gabriel, and I will be your host for today as we talk to some of the stars of the hit murder series on Philippine television, ang Royal Blood. So thank you to our friends from the before we start with the Q&A. And ayun, let's go! Ayan, sabi nga nila, let's go! Thank you, Dion and Gian. Ate, makatsikahan kayo, Wow, thank you. Okay, here's my question to Dion. You are Andrew Castor here. Okay. Sabi mo sa isang interview mo na happy ka na makasama mo si Rian Ramos sa Royal Blood kasi pangarap mo talaga siyang makatrabaho at maging lady mo. The last time na nagkasama kayo sa isang anthology show na Tadhana at Maynila, ngayon, di mo lang siya nakasama, kundi naging asawa mo pa sa series na to. At mahaba na naging extended ninyo dito, paano mo nagampanan yung role mo bilang asawa ni Margaret Royales Castor? Na nag-usap pa kayo every take ng scene ninyo bago nyo, paano yung mga preparation? Yung, siguro, dun lang ako medyo nailang sa first time ko ng yung mga matured role eh. Yung mga, totoo, first time ko. So doon ako medyo nailang at kinausap ko si Miss Rian na yun na nga, para maging komportable po ako sa kanya. Napanood niyo ba yung scene na yun? Yeah. So yun, medyo first time ko lang gagawin yun. So si Miss Rian kasi sobrang supportive po sa lahat ng eksena namin. At ganoon din ako sa kanya. Sinusuportahan ko rin po siya para maging maganda yung kalabasan ng mga eksena po. Para siyempre maganda panoorin ng mga tao. Thank you so much, Dion. To Rian, you started as a host ng Tropang Pochi, right? Yes. Maliit ka pa nun. Super maliit ka pa nun. Saka nanalo ka ng parang host sa... Parang best children's show host. Yeah. I remember ka yan. Pero very low-key yung naging umpisa mo, lalo na sa mga character mo ginampanan, like yung sa Princess in the Palace, Dakot ng Luha, tama ba? Time of My Life at Sinner or Saint, and also dun sa movie na Aswang ni Dampo. Now we are given the big supporting role. May break ka na ngayon as Beatrice Royales, kapatid nila Napay and Christoph, and naging love interest din ni Dion. Tama ba yung story? Yes. Parang nag-affair. How was your experience working with them and what are your preparations sa character mo? Lalo na yung sa scene niyo having an affair with your sister's husband. Yeah, yun nga, first of all, yung sa Tropang Pochi, I was 9 years old nung nag-start ako doon. And ngayon, 22 na ako. Medyo matagal na rin. Grabe rin yung journey. Pero, yun nga, I'm very grateful, of course, sa journey ko dito sa GMA. You know, I started matagal na. Pero very grateful ako kasi alam ko may right timing ang lahat. And ayun nga, nabigyan ako ng role last year din, yung Apoy sa Langit, and then this year is itong Royal Blood. Of course, I'm very happy to work with everyone na nasa Royal Blood. Sila Kuya Dong, sila Kuya Dion, everyone. Ako kasi bunso sa set. So they really treat me as their little sister. And I'm very grateful for them dahil lahat sila first time ko makatrabaho and they never cheated me as like parang bago ka dito, baguhan ka dito, gano'n. Tinanggap nila ako ng buong buo, niyakap nila ako ng buong buo, and grabe lang yung naging relationship namin lahat on set. And dun yung sobrang mas nakakatuwa and exciting kasi lahat kami nag-jive yung energies namin. And nakikita naman yun, sana, nakikita naman nata the way na we portray our roles and yung chemistry namin on TV, lahat kami. And yung preparations ko dito sa Royal Blood, of course, it's hard kasi I came from a role na yung last year, very uneducated, very opposite, kumbaga. Diba yung time na na-challenge ka, syempre, kailangan mas ma-challenge ka the next, kumbaga kailangan mo lampasan yung challenge na yun. And of course, ang difference lang din siguro masasabi ko is the way I see it now. Kasi, di ba parang, pwede ka naman lagi maging bida, pwede ka lagi maging kontrabida, pero how will you put it in another level? So, mas na-enjoy ko yung, kumbaga, creative part
when it comes to acting. And kumbaga mas marami pa ako na-discover kasi mas marami pa ako lalong nakakatrabaho at mas marami ako natututunan sa kanila. So the way I see yung craft na meron kami. Ito bang Royal Blood, isang bang adaptation na... No po. It's not an adaptation. Okay. So may plano ba to na, kasi maganda ditong role nyo na Royal Kwan, itong movie. May plano ba itong i-like the Netflix? Wala pa po so far. Parang wala pa kami nababalitaan. Ganun eh, pang ganun pero sana. Yung story pang Netflix. Oo, pero yun, wala pa po kaming balita. Thank you. Thank you so much, Miss Edith. Sana nga mapanood din natin yan sa Netflix soon, no? May we now call on Miss Jenny Mendoza of Sunstar Davao. Good afternoon, happy Kadayawan. I would just like to know, kasi grabe ang twists and turns ng bawat character sa Royal Blood. Just like Miss Palter, I've been an avid fan of the show. Anyway, I would like to know, ano pa ba yung mga dapat naming abangan na plot twists in the future? Kasi gulat na gulat kayong lahat, kayong magkakapatid, diba? Nung biglang dumating sa eksena si Natoy from nowhere, tapos yung nangyari sa tatay niyo and all. Ano pa yung plot twist na ikaka-challenging palalo ng roles ninyo and at the same time mas magiging interesting pa siya lalo among your audience? Parang hindi ata namin masasabi yung plot twist. Pero yung tinataping namin ngayon, sobrang mabibigat na yung eksena. Yes. Talagang pag pinanood yung Royal Blood, may hilo kayo. hindi siya papaboring, papa-intense siya. Tsaka yung mga acting namin talagang, di ba? Talaga na-challenge kami talagang. Wala naman kami nasabing okay, safe naman. Takot ka na takot. Hindi, may pinirma kasi kami na bawal talaga magsalita na sino yung pumatay. Kahit sa asawa ko, sa pamilya ko, hindi ko sinasabi. Tinatanong ako, sino ba, daddy? Pwede sabihin kasi nakapirma ako, makakulong ako. Yes, yun po. Abang-abang lang po tayo. Ngayon ako nagkaroon ng show na ganito. Taguntago yung kusina yung pumatay. Okay. Maraming salamat, Miss Jenny. Tawagin naman natin ngayon si Miss Annaliza Alpapara of Lionheart TV Davao. Hello, good afternoon Dion and Lian. So, congratulations nga pala kasi sobrang lakas ng Royal Blood. Yung ratings niya, hindi lang sa TV, pati na rin sa online. So, madami ding mga memes at saka mga reaction at mga curious kung sino talaga ang pumatay kay Pierce Cruz III. Or kung patay na nga ba talaga siya. So anyway, is this something na in-expect nyo while shooting the series? In-expect po na like ganito yung magiging reaction ng audience or... dahil sa story. Yeah. Oo, ano tayo naman po eh. Talagang magugulat yung mga tao. Tsaka maganda dito yung mga audience namin na nanonood sa bahay. Talagang buong family maguhulaan sila. Yun yung nakakatawa. Naguhulaan, sino yung pumatay? Siguro si ganyan. Kaya nag-enjoy yung mga tao. Anyway, ako personally, hindi ko... Alam ko mag-enjoy yung mga tao dito sa proyekto namin na to. Pero iba pala kapag nandyan na mismo sa harap mo, na nakikita mo yung mga tao very grabe yung effort para makipag-participate sa paghuhula, sa investigation ng Royal Blood. And sobrang sarap po nun sa feeling sa amin, of course, dahil talagang tinututukan nila, sinusuportahan at minamahal yung proyekto namin. And yun po, sobrang grateful lang po talaga kami sa lahat. And ayun, speechless. Kumbaga yung design, yung effort, pagod, puyat natin sa Totoo. Grabe po talaga yung effort, pagod, puyat ng lahat, from the creatives to the staffs to the production, hanggang sa mga lahat ng artista na nasa Royal Blood. As in, binibigay po namin yung 100% effort namin for this. And we are really happy na nagugustuhan po ito ng mga tao. Yeah, related pa dito sa first question ko, yung kasi daming lumalabas na theories. So,
posible ba mabago yung original plan ng script kung sino pumatay sa like, posible ba mabago yung ano? Wala din or nakaset na talaga siya? Hindi, si Sir RJ Nuevas, nakausap ko po siya nung time na nag-script reading kami for the finale. Before nila ilabas yung finale, syempre, na ipabasa sa amin, talagang nag-isip din sila na mabuti kung paano. They've been like, searching ng mga ideas or like, ang daming possibilities silang naisip. Pero talagang ang daming options, kumbaga. Pero bago nila nilabas sa amin, pinag-isipan nila ng mabuti. And grabe daw yung hirap nila din to, kumbaga, articulate the whole story, the whole project. So, yun, maraming, kumbaga, maraming naisip, maraming nabago, maraming naiba. Pero at the end, nakapag-desisyon sila kung sino yung killer and ito yung story. So, fixed na po talaga. Pero maraming pumasok din sa isip nila kung sino. Okay, thanks. Thank you so much, Sarah. Talagang kitang-kita lang yung curiosity mo. Sino talaga yung Marites. Now, let us call on Sir Tammy Francisco of Tammy TV. Hello, good afternoon. Para sa inyong dalawa, can you share any memorable na behind-the-scenes moment that helped bring your characters into life? Any behind-the-scene moments? Behind-the-scene Yung nabalabas na, ha? Mamaya, masabi mo yung mga hindi pero... Wait lang. Siguro... Yung sa bed ninyo. Saan? Yung sa bed ninyo. Yung scene ko natin! Ayun, ako kasi mahihayin talaga ako. Alam niya halata na ako kasi hindi yun, nahihiyan. Tsaka nakakabahan ako. Pero although, di ba, nagawa ko naman yun dahil siyempre anak ko, pero may asawa na rin. Alam ko yun, pero siyempre sobrang respeto ko sa mga artista na kasama ko, kaya medyo nahihiya ako. Si Kuya Leon, very professional. Sinasabi niya talaga kung kinakabahan siya, natatakot siya. Sa lahat, sinasabi niya talaga namin. Pero I really... Nag-iingat ako nag-iingat ako. Pero ganoon naman talaga kasi when it comes to like, yun nga, kaya niya pag-usapan natin. Pero when it comes to scenes like, very sensitive and everything, of course, kailangan mo ingatan yung artist, yung kapwa-artista mo talaga. So you need to ask questions, boundaries and everything. Of course, kailangan mo alagaan yung kapwa-artista mo. Basta, sugod lang. Yes, totoo. Kumbaga may proseso yan. So may May proseso kumbaga. Pero anyway, siguro ako yung behind the scenes na memorable sa akin. Kasi kilala niyo naman po si Megan Young and Mikael Diaz. Very devoted content creators. Ganyan. Tapos ako kasi, mahilig ako manggulat sa set. Sobrang hilig ko manggulat sa set. So, ang dami ko nabibiktima lagi sa set, pero yung director namin si Direk Dominic Zapata, never ko pa siya nabibiktima. Ako lagi ang nabibiktima niya. So, yun yung kumbaga every taping, lagi may gulatan on set. Pero in the end, akala ko nakabawi na ako sa lahat. Ako pa rin yung huli na ginugulat nila. I mean, they really treat me as a baby sa set na yun. Kaya talagang, kumbaga, every taping, lagi kaming gumagawa ng reels. Laging masaya lang talaga. And, alam mo yun, as in, para kaming family lang talaga sa set. So, yun yung memorable. Actually, walang specific moment, pero every taping, every moment that we share sa set is like a very memorable, like, memory for me. Kaya nga parang, eto, di ba mga ilang tapings na tayo, parang nakakalungkot, may sepang sa feel ka. Of course. Kasi parang yung routine namin, Monday, Wednesday, Friday, lagi magkikita, ngayon magbabanding, acting, tas matatapos na. Ganun talaga. Pero at least may nabuong mga friendship na of course hindi namin makakalimutan in our lives. Yeah. Tsaka lahat, binigay natin, lahat ng effort natin. No? Yes. Para sa character, para syempre maganda panoodin. Thank you, Sir Tammy. Ngayon, tawagin naman natin si Sir John Richard Tan of Joric Adventures. For me, wala akong question. Naubos na nila. Actually, yung main question ko rin is yung pumatay kay Don Gustavo. Kasi sa trailer pa lang, nung nilabas ng trailer, super exciting talaga yung siyang panoorin. Kasi yung mga characters, lahat kayo, suspect. May mga instances talaga na pwedeng siya, pwedeng
Pwede si Leon. May mga reasons kayo ba't nyo pinatay si Don Gustavo kasi syempre sobrang yaman ng pamilya nila. Magkakagulo talaga. So for me na lang is congratulations sa show and salamat po. We're looking forward also na mapalabas siya sa Netflix kasi deserve talaga siya pang Netflix yung story and yung mga acting skills nyo is very rewarding. And hopefully we can see you more. GMA can also publish this kind of quality shows and teleserye. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sir Zoric. And let us also call on Sir David Ezra Francis Gete of Sunstar Davao for his questions. Hello po. Actually, I'm out of questions na. Pero ito na lang po, Miss Lian. Is this your first time to visit Davao City po? Yes, it's my first time to visit. Oo, naka-visit ka rin. Yeah, madami na. Ako hindi pa. It's my first time. Of course, actually gusto ko talaga pumunta ng Davao. Kahapon nag-usap kami, ano kayo pasalubong ko ang bumibili natin galing dito? And yun nga, marami po, meron daw, suha, ganyan. So, what's your perception po about us, Davaoenos po? Of course, naririnig ko, nakikita ko na talagang very disciplined daw kayo dito. And talagang, alam mo yun, hindi ko alam kung may curfew ba kayo dito. Basta very disciplined and everything. Everything's so arranged. And yun nga, very welcoming din daw kayo. I have friends na from Davao and they're so welcoming and they're very sweet. So parang dun parang sabi ko, okay, baka ganito talaga mga Davaoenos. And I'm very excited to explore more. Kahit one day lang kasi kami dito, if I was given a chance to can stay more. Talagang magsistay pa and to explore Davao. Pero I'm very grateful that I'm here. And finally, I'm here. So, yun po. Thank you so much. Thank you so much, sir. Mukhang wala nang pahabol ng question na yan. Meron kasi Miss Pal. Na-curious lang kasi Ako yung question sana to kay Ding Dong. Wala siya. So, na-curious na ako sa sinabi niyo na natakot siya doon sa scene niyo, sa table scene, yung nagdi-dinner kayo. Yes. Bakit? Ano yung nangyari doon? Yung dinner scene, yung pinaka-first scene. Yan. Yung sa ginawa natin as a whole. Yung pag-welcome. Yes, yung pinakilala si Napoy sa amin. Yeah, it's our very first scene na kinunan bilang buong pamilya. So, kabado kami actually lahat. Kasi syempre, kailangan magtugma yung energies namin lahat eh. Parang gano'n. Ano ba yung sa story, sa scene? Yung scene natin ng dinner, yung pinakilala si Napoy, yung pinakauna ba? Kasi pag sa story, sa character ko, sa akin maging kaagaw namin sa Manel. Yan nga, totoo. So parang prepare namin siya, nirehearse namin. Pero iba yung kinalabasan. Pero iba kapag nag-take na eh. Parang, kumbaga, syempre, ine-embody mo yung character mo. And somehow, parang ganun kasi, parang bilang artista, you embody your character. And kumbaga, parang, may instances na pag may ka-eksena ko si Andrew, yung the way siya mag-isip, parang kumbaga ginagawa mo ng sariling mundo yung character mo and yung the way you like think or like mag-react, parang alam mo yun, ang hirap po talaga explain. Pero kinabahan po kami sa scene na yun kasi nga it's our very first time working together as a whole family. Pero hindi namin akala namin may kanya-kanya kaming kumbaga naisip kung paano kung anong kalalabasan ng eksena, pero pag nandun ka na, nung natapos namin, nagulat kami lahat na, uy, iba. Ang sarap makipagtrabaho lahat sa kanila kasi lahat nagbibigay, nag-e-effort. Yun yung masarap sa feeling eh. Kasi syempre, alam mo yun, alata mong nagtutulungan and collaborative work lahat. So, kaya, ayun, sobrang kinabahan din talaga kami. Kasi parang yung si Adrian, alam mo yun, parang Margaret na talaga siya, nagtataray na siya. Kahit ako din mismo, may mga ganun ng mga tingin na in character na pagdating dun sa mismong set namin. Kaya na-feel ko na parang, kaya siguro nasabi niya kinabahan siya. Kasi parang yung tingin namin sa kanya, napo, ito na, kaagaw namin sa mana. Kaya ganun.
Okay, thank you. Thank you. Thank you so much, Ms. Pal. Thank you, Dion and Dian. There you have it, mga kapuso. That concludes our media conference this afternoon. Don't miss the thrilling happenings in the top-rated primetime series Royal Blood, weeknights at 8:50 p.m. on GMA. Mapapanood din ito sa GTV from Monday to Thursday at 11:30 p.m. and every Friday at 11 p.m. Directed by Dominic Zapata, the stellar cast also includes Megan Young, Micael Daez, Rabia Mateo, and Rian Ramos, with a special and significant participation of Mr. Tirso Cruz III. Siyempre, samahan din natin sina Lian and Dion later with Mr. Dingdong Dantes mamayang 4 p.m. sa Gaisano Grand City Gate Mall, Buhangin para sa isang napakasayang kapuso mo. So, kayang kita-kits mga kapuso.